Alam mo ba na may mga kasalanan na tahimik na sumisira sa buhay mo kahit hindi mo napapansin? May mga bagay kang ginagawa na akala mo ay maliit lamang ngunit unti-unti kang inilalayo sa Diyos. Paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan para ito ay tuluyang matanggal at mapalitan ng kapayapaan? Hindi ito sekreto kundi katotohanang matagal nang nakasulat sa Biblia, ngunit madalas nating nakakalimutan. Sa loob ng ilang minuto, maaring magbago ang pananaw mo sa kasalanan at sa awa ng Diyos. Maraming tao ang araw-araw na nabubuhay na may bigat sa puso dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan. May mga gabi na hindi ka mapakali dahil alam mong may mali sa iyong ginawa. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nagsasawang magpatawad sa mga taong tunay na nagsisisi. Ang tanong ay, handa ka na bang gawin ang mga hakbang para tuluyang makalaya? Handa ka na bang baguhin ang iyong buhay at lumapit muli sa Kanya? Sinasabi sa Bible na sa 1 John 1 verse 9, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Ibig sabihin nito na kapag ikaw ay tapat na umamin at nagsisi sa iyong kasalanan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Siya ay handang magpatawad at linisin ang iyong puso mula sa lahat ng kasamaan. Hindi Kanya huhusgahan agad, kundi bibigyan Kanya ng panibagong pagkakataon. Ito ang pag-ibig ng Diyos na hindi kayang pantayan ng kahit ano sa mundong ito. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng suporta ninyo ay malaking tulong upang mas marami pang tao ang maabot ng mensaheng ito. Sama-sama nating ipalaganap ang kabutihan at ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sa bawat pag-share ninyo, may isang taong maaring magbago ang buhay at baka ikaw na rin ang maging instrumento ng Diyos para sa iba. Ngayon ay ihahanda ko ang iyong puso at isipan sa mga bagay na dapat mong gawin upang matanggal ang iyong mga kasalanan. Ito ay hindi basta listahan lamang, kundi mga hakbang na maglalapit sa iyo sa Diyos. Bawat isa ay may lalim at kahulugan na maaring magbago ng iyong buong pagkatao. Huwag mong hayaang lumipas ang pagkakataong ito nang hindi ka kumikilos. Simulan na natin ang paglalakbay patungo sa tunay na kapatawaran at bagong buhay. Una, tapat na pagsisisi at paglapit sa Diyos. Sa maraming pagkakataon sa ating buhay, ang tao ay kusang tumatakbo palayo sa Diyos sa tuwing siya ay nagkakasala at nakakaramdam ng hiya. Mas pinipili niyang itago ang kanyang mga pagkakamali at ikubli ito sa iba kaysa harapin ang katotohanan na siya ay nagkulang. Ngunit ang tunay at pangmatagalang kalayaan ay nagsisimula lamang sa tapang na harapin ang sariling katotohanan at kahinaan. Kapag kinilala mo ng buong puso ang iyong pagkukulang at hindi ka na nagtatago, doon pa lamang magsisimula ang malalim na pagbabago. Ito ang sandali kung saan unti-unti mong binubuksan ang iyong puso sa liwanag, awa at paggabay ng Diyos sa iyong buhay. May mga tao na nasanay na sa pagbaliwala sa tinig ng kanilang konsensya hanggang sa ito ay halos hindi na marinig. Paulit-ulit nilang ginagawa ang mali hanggang sa ito ay maging bahagi na ng kanilang pang-araw na pamumuhay. Ngunit ang pusong unti-unting nagiging manhid ay dahan-dahan ding nawawala sa tamang direksyon na itinuro ng Diyos. Kaya napakahalaga na muling gisingin ang damdamin ng tunay na pagsisisi bago pa tuluyang lumayo ang loob mo sa Kanya. Ito ang paraan upang maibalik ang koneksyon mo sa Diyos at maramdaman muli ang Kanyang presensya sa iyong buhay. Sinasabi sa Bible na sa Psalm 51 verse 17, "The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise." Ipinapakita ng talatang ito na ang pusong tunay na nagsisisi at nagpapakumbaba ay napakahalaga at mahalaga sa paningin ng Diyos. Hindi niya kailanman tinatanggihan ng isang taong lumalapit sa Kanya ng may tapat at malinis na hangarin na magbago. Sa halip na itaboy, tinatanggap niya ito ng buong pagmamahal at binibigyan ng awa na hindi kayang ibigay ng mundo. Ito ang malinaw na patunay na walang sinuman ang huli na para magbago hanggat siya ay humihinga at handang lumapit sa Diyos. Ang paglapit sa Diyos ay hindi nangangailangan ng perpektong panalangin o magagandang salita na tila pinaghandaan ng matagal. Hindi mo kailangang magpanggap
o magkunwari sa harap niya dahil alam na niya ang laman ng iyong puso. Mas mahalaga sa kanya ang pagiging totoo, bukas at handang umamin sa iyong mga pagkukulang at pagkakamali. Sa bawat pag-amin mo ng iyong kasalanan, mas lalo kang nililinis at pinapalaya mula sa bigat na matagal mo nang dinadala. At sa proseso na ito, unti-unti mong mararanasan ang kapayapaang nagmumula lamang sa presensya ng Diyos. Sa bawat araw na pipiliin mong magsisi at lumapit sa Diyos, mas nagiging malinaw ang iyong direksyon at layunin sa buhay. Hindi ka na magiging alipin ng iyong nakaraan, kundi magiging isang taong may bagong pag-asa at panibagong simula. Ang Diyos ay laging handang tanggapin ka, anumang oras kahit gaano pa kabigat ang iyong mga nagawa noon. Ang kailangan mo lamang ay lakasan ng iyong loob, magpakumbaba, at buong pusong lumapit sa Kanya. Ikalawa, taos-pusong paghingi ng tawad sa Diyos. May mga pagkakataon na alam natin sa ating sarili na tayo ay nagkamali, ngunit hindi pa rin natin ito direktang inihihingi ng tawad sa Diyos. Minsan ay inaakala natin na sapat na ang simpleng pagsisisi sa isip at damdamin nang hindi ito ipinapahayag sa panalangin. Ngunit ang paghingi ng tawad ay isang mahalagang hakbang upang maipakita ang ating tunay na pagpapakumbaba. Ito ay paraan ng pakikipag-usap sa Diyos kung saan inilalapit natin sa Kanya ang ating mga pagkukulang. Sa ganitong paraan, mas nagiging malalim ang ating relasyon sa Kanya bilang ating Ama sa Langit. Ang ibang tao ay nahihiyang humingi ng tawad dahil pakiramdam nila ay hindi na sila karapat-dapat. Iniisip nila na paulit-ulit na lamang ang kanilang pagkakamali, kaya wala nang saysay ang paghingi ng kapatawaran. Ngunit ang Diyos ay hindi napapagod na magpatawad sa sino mang may pusong handang magbalik loob sa Kanya. Hindi Niya binibilang kung ilang beses kang nagkamali, kundi kung gaano ka katapat sa paghingi ng tawad. Ang mahalaga sa Kanya ay ang puso mong nagsusumamo at naghahangad ng pagbabago. Sinasabi sa Bible na sa Luke 11 verse 4, "And forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone who is indebted to us." Ipinapakita ng talatang ito na mahalaga ang paghingi ng kapatawaran bilang bahagi ng ating panalangin sa Diyos. Hindi lamang ito isang ritual kundi isang tunay na pakikipag-ugnayan sa Kanya araw-araw. Kapag tayo ay humihingi ng tawad, kinikilala natin na kailangan natin ang Kanyang awa at grasya. Ito rin ay paalala na tayo ay dapat matutong magpatawad sa iba tulad ng pagpapatawad niya sa atin. Ang taos-pusong paghingi ng tawad ay hindi minamadali at hindi binabaliwala. Ito ay ginagawa ng may lalim ng damdamin at may hangaring magbago mula sa puso. Hindi lamang ito basta salita, kundi isang panalangin na puno ng pag-asa at pananampalataya. Kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos ng ganito, mararamdaman mo ang unti-unting paggaan ng iyong loob. At sa bawat pagkakataon na ikaw ay humihingi ng tawad, mas lalo kang napapalapit sa Kanya. Kung nais mong tunay na matanggal ang iyong mga kasalanan, gawing bahagi ng iyong buhay ang paghingi ng tawad sa Diyos araw-araw. Maglaan ka ng oras upang kausapin Siya at ibuhos ang lahat ng iyong nararamdaman nang walang pag-aalinlangan. Huwag mong isipin na ikaw ay nag-iisa dahil ang Diyos ay laging nakikinig sa iyong panalangin. Sa bawat paghingi mo ng tawad, tinatanggap ka niya ng buong pagmamahal at awa. At sa Kanyang kapatawaran, matatagpuan mo ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap sa iyong puso. Ikatlo, pagpapatawad sa kapwa mula sa puso. Sa paglalakbay ng buhay, hindi maiiwasan na tayo ay masaktan at masugatan ng ibang tao dahil sa kanilang mga ginawa. May mga salita at kilos na nag-iiwan ng malalim na sugat sa ating damdamin na mahirap kalimutan. Dahil dito, maraming tao ang kumakapit sa galit at hinanakit na matagal nang bumibigat sa kanilang puso. Ngunit ang hindi nila napapansin ay habang hindi sila nagpapatawad, sila rin ay nananatiling bihag ng sakit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ibang tao lamang kundi para sa iyong sariling kalayaan at kapayapaan. Kapag pinili mong magpatawad, hindi ibig sabihin na kinakalimutan mo ang nangyari o pinapawalang saysay ang sakit na iyong naranasan. Ibig sabihin nito ay pinipili mong hindi na hayaan ang nakaraan na kontrolin ang iyong kasalukuyan at hinaharap. Ito ay isang desisyon na magpalaya sa iyong puso mula sa bigat ng galit at hinanakit. Sa bawat pagpapatawad, unti-unti mong nararamdaman ang gaan na matagal mo nang hinahanap. At sa prosesong ito, mas nagiging bukas ang iyong puso sa pag-ibig at awa ng Diyos.
Sinasabi sa Bible na sa Matthew 6 verse 14, "For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you." Ipinapakita ng talatang ito na ang pagpapatawad sa kapwa ay may direktang koneksyon sa kapatawaran na ating tinatanggap mula sa Diyos. Hindi mo maaring hingin ang awa ng Diyos kung ikaw mismo ay may itinatagong galit sa iyong puso. Ang Diyos ay nagtuturo sa atin na magmahal at magpatawad tulad ng kanyang ginagawa sa atin. Sa ganitong paraan, nagiging salamin tayo ng kanyang kabutihan at biyaya sa mundo. Ang pagpili na magpatawad ay hindi laging madali, lalo na kung ang sugat ay sariwa at masakit pa. May mga pagkakataon na kailangan mong ipagdasal ang lakas upang mapatawad ang taong nakasakit sa iyo. Ngunit sa tulong ng Diyos, ang imposible ay nagiging posible sa tamang panahon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo agad-agad, kundi hayaan mong gabayan kanya sa proseso. Sa bawat hakbang ng pagpapatawad, mas lalo kang lumalapit sa tunay na kapayapaan. Kung nais mong maranasan ang ganap na kapatawaran mula sa Diyos, simulan mo rin ang pagpapatawad sa iba. Bitawan mo ang galit na matagal mo nang kinikimkim at hayaan mong palitan ito ng pag-unawa at awa. Maaring mahirap sa simula, ngunit ito ay magbubunga ng kaginhawaan sa iyong puso. Sa pagpapatawad, hindi lamang ang iba ang iyong pinalalaya, kundi pati na rin ang iyong sarili. At sa huli, mararanasan mo ang tunay na kalayaan na nagmumula sa pagmamahal ng Diyos. Ika-4, pagtalikod sa kasalanan at pagbabago ng ugali. May mga pagkakataon na alam na natin ang tama, ngunit patuloy pa rin tayong bumabalik sa maling gawain dahil sa nakasanayan at kahinaan ng ating laman. Ang kasalanan ay parang tanikala na unti-unting kumakapit sa ating buhay. Kung hindi natin ito puputulin habang maaga pa, hindi sapat ang pagsisisi kung walang kasamang matibay na desisyon na tuluyang talikuran ang maling landas na ating tinatahak. Kailangan ng matibay na paninindigan at disiplina upang hindi na muling bumalik sa dating pagkakamali. Dito nasusubok ang tunay na hangarin ng isang tao na magbago at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagbabago ng gawi ay nagsisimula sa maliliit, ngunit makabuluhang hakbang na paulit-ulit mong pinipili araw-araw. Maaring hindi ito madali sa simula dahil nasanay na ang iyong isip at katawan sa dating paraan ng pamumuhay. Ngunit sa bawat tamang desisyon na iyong ginagawa, mas lumalakas ang iyong kakayahan na umiwas sa tukso at maling gawain. Unti-unti mong mapapansin na nag-iiba ang iyong pag-iisip, pananalita at pagkilos sa araw-araw. At sa pagdaan ng panahon, makikita mo ang malinaw at positibong pagbabago sa iyong buong pagkatao at pananaw sa buhay. Sinasabi sa Bible na sa Ephesians 4 verse 22, "Put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires." Ipinapaalala ng talatang ito na kailangan mong iwan ang dati mong pagkatao na puno ng maling pagnanasa at makasalanang gawain. Hindi maaring manatili ka sa lumang buhay kung nais mong maranasan ang bagong buhay na inihahanda ng Diyos para sa iyo. Ang pagbabago ay nangangailangan ng matinding pagbitaw sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. Ito ang simula ng isang mas malinis, makabuluhan at makadiyos na pamumuhay na tunay na nagbibigay ng kapayapaan. May mga tukso na babalik at patuloy na susubok sa iyong desisyon na magbago at manatili sa tamang landas. Minsan ay darating ito sa mga sandali na ikaw ay mahina, pagod o nag-iisa at walang kasama. Ngunit mahalaga na maging handa ka sa mga ganitong sitwasyon at manatiling matatag sa iyong paninindigan. Manalangin ka ng taimtim at humingi ng lakas at gabay sa Diyos sa bawat pagsubok na iyong haharapin. Sa tulong ng Kanyang kapangyarihan, malalampasan mo ang bawat tukso na nais kang hilahin pabalik sa dati mong buhay. Kung tunay mong nais na matanggal ang iyong mga kasalanan, piliin mong iwan ang mga gawain at sitwasyon na naglalayo sa iyo sa presensya ng Diyos. Palitan mo ang mga ito ng mga gawain na magpapalalim ng iyong pananampalataya at maglalapit sa iyo sa Kanya araw-araw. Maghanap ka ng mga bagay na magbibigay inspirasyon sa iyo upang manatili sa tamang landas at hindi na muling maligaw. Sa bawat araw na pinipili mong magbago at sumunod sa Diyos, mas nagiging malinaw ang iyong bagong direksyon at layunin sa buhay. Ika-5, patuloy na pananalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa gitna ng ingay at abala ng pang-araw-araw na buhay, madalas nating nakakalimutan ang kahalagahan ng pakikipag-usap sa Diyos.
Akala natin ay sapat na ang paminsan-minsang panalangin kapag may problema o pangangailangan lamang. Ngunit ang pananalangin ay hindi lamang para sa oras ng kagipitan, kundi isang tuloy-tuloy na ugnayan sa ating lumikha. Ito ang paraan upang manatiling buhay at matatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Sa bawat sandali na ikaw ay nananalangin, mas lalo mong nararamdaman ang Kanyang presensya sa iyong buhay. Ang isang taong malapit sa Diyos ay hindi lamang siya naaalala tuwing linggo o sa oras ng pagsamba. Sa halip, ginagawa niyang bahagi ng kanyang araw ang pakikipag-usap sa Diyos sa anumang oras at lugar. Maaring ito ay sa umaga, bago magsimula ang araw o sa gabi bago matulog. Sa simpleng panalangin, na ipapahayag mo ang iyong pasasalamat, mga kahilingan at mga pagsubok. At sa ganitong paraan, mas nagiging matibay ang iyong koneksyon sa Kanya. Sinasabi sa Bible na sa 1 Thessalonians 5 verse 17, "Pray without ceasing." Ang ibig sabihin nito ay hindi ka dapat tumigil sa pananalangin, anuman ang iyong sitwasyon sa buhay. Ito ay paalala na laging bukas ang Diyos upang makinig sa iyong mga hinaing at pasasalamat. Hindi mo kailangang maghintay ng espesyal na oras upang siya ay kausapin. Sa bawat sandali, maaari kang lumapit sa Kanya ng may tiwala at pananampalataya. Kapag ang panalangin ay naging bahagi ng iyong araw-araw na pamumuhay, mas nagiging malinaw ang iyong isip at damdamin. Mas nagiging sensitibo ka sa tama at mali dahil ginagabayan ka ng Diyos sa iyong mga desisyon. Unti-unti ring nawawala ang bigat ng iyong mga kasalanan dahil inilalapit mo ang lahat sa Kanya. Sa bawat panalangin, parang hinuhugasan ang iyong puso at nililinis ang iyong kaluluwa. Ito ang kapangyarihan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos na hindi kayang pantayan ng kahit ano sa mundo. Kung nais mong matanggal ang iyong mga kasalanan at manatili sa tamang landas, gawing bahagi ng iyong buhay ang patuloy na pananalangin. Huwag mo itong gawing obligasyon lamang, kundi isang pribilehiyo na makausap ang Diyos. Maglaan ka ng oras araw-araw upang lumapit sa Kanya at ibuhos ang laman ng iyong puso. Sa bawat panalangin, mas lalo kang lumalapit sa Kanyang biyaya at kapatawaran. At sa patuloy mong pakikipag-ugnayan sa Diyos, mararanasan mo ang isang buhay na puno ng kapayapaan, pag-asa at tunay na pagbabago. Ika-6, pagbabasa at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Maraming tao ang may Biblia sa kanilang tahanan, ngunit nananatili itong nakasara at hindi nabibigyan ng sapat na pansin sa araw-araw na pamumuhay. Akala ng iba na sapat na ang pakikinig lamang sa mga sermon o aral mula sa ibang tao upang lumago ang kanilang pananampalataya. Ngunit ang tunay at malalim na pagbabago ay nagsisimula kapag ikaw mismo ang nagbabasa at inuunawa ang salita ng Diyos. Sa bawat pahina nito ay may mensahe na direktang tumatago sa puso at nagbibigay liwanag sa iyong isipan. Ito ang gabay na magtuturo sa iyo ng tamang direksyon sa gitna ng magulong mundo. Kapag sinimulan mong gawing bahagi ng iyong araw ang pagbabasa ng Biblia, unti-unti mong makikilala ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Hindi lamang ito simpleng pagbabasa, kundi isang personal na pakikipagtagpo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Sa bawat talata ay may aral na maaari mong iugnay sa iyong sariling karanasan at sitwasyon. Ito ang magsisilbing gabay mo sa paggawa ng tamang desisyon sa gitna ng tukso at pagsubok. Sa ganitong paraan, mas nagiging matibay at matatag ang iyong pananampalataya sa Kanya. Sinasabi sa Bible na sa Psalm 119 verse 11, "I have hidden your word in my heart that I might not sin against you." Ipinapakita ng talatang ito na ang paglalagay ng salita ng Diyos sa iyong puso ay makakatulong upang maiwasan mo ang paggawa ng kasalanan. Kapag ang iyong isip at damdamin ay napupuno ng Kanyang mga aral, mas nagiging malinaw sa iyo kung ano ang tama at mali. Ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa tukso at maling landas na maaaring iyong tahakin. Sa pamamagitan nito, mas nagiging malapit ang iyong buhay sa pamantayan na nais ng Diyos para sa iyo. Hindi sapat na basahin lamang ang salita ng Diyos kung hindi mo naman ito isinasabuhay sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang layunin nito ay hindi lamang upang magkaroon ka ng kaalaman, kundi upang baguhin ang iyong pagkatao mula sa loob. Sa bawat aral na iyong natututunan, kailangan mong isagawa ito sa iyong mga kilos, salita at desisyon. Ito ang magpapatunay na ang iyong pananampalataya ay buhay at hindi lamang nakabase sa salita. Sa ganitong paraan,
Makikita ng ibang tao ang liwanag at kabutihan ng Diyos sa iyong pamumuhay. Kung nais mong matanggal ang iyong mga kasalanan at manatiling malinis ang iyong puso, gawing gabay ang salita ng Diyos sa bawat aspeto ng iyong buhay. Maglaan ka ng sapat na oras upang magbasa, magmuni-muni at unawain ang kanyang mga turo araw-araw. Hayaan mong baguhin nito ang iyong isip, damdamin at direksyon na iyong tinatahak. Sa bawat araw na ikaw ay lumalalim sa kanyang salita, mas lumalayo ka sa kasalanan at lumalapit sa kanya. Doon mo mararanasan ang isang buhay na puno ng karunungan, kapayapaan at tunay na pag-ibig mula sa Diyos. Ikapito, paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos. May mga pagkakataon na iniisip ng tao na sapat na ang pag-iwas sa kasalanan upang maging malinis ang kanyang buhay. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang pag-iwas sa mali, kundi aktibong paggawa ng mabuti sa kapwa. Ang bawat mabuting gawa ay sumasalamin sa puso na binago ng Diyos at puno ng kanyang pag-ibig. Hindi ito tungkol sa pagpapakita sa ibang tao, kundi isang taos-pusong pagsunod sa kanyang kalooban. Sa bawat kabutihang ginagawa mo, mas lalo kang nagiging malapit sa puso ng Diyos. Ang paggawa ng mabuti ay maaring magsimula sa simpleng bagay tulad ng pagtulong sa nangangailangan at pagpapakita ng malasakit sa iba. Hindi kailangang malaki agad ang iyong gawin upang masabing ikaw ay sumusunod sa Diyos. Ang mahalaga ay ang intensyon ng iyong puso at ang katapatan sa bawat kilos na iyong ginagawa. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi ka ng kabutihan na nais ipalaganap ng Diyos sa mundo. At habang ginagawa mo ito, mas lalo mong nararamdaman ang tunay na kagalakan sa iyong puso. Sinasabi sa Bible na sa James 4 verse 17, "So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin." Ipinapakita ng talatang ito na ang hindi paggawa ng mabuti, kahit alam mo ito, ay itinuturing ding kasalanan. Hindi sapat na alam mo lamang ang tama kung hindi mo naman ito isinasagawa sa iyong buhay. Ang Diyos ay nais na ang ating pananampalataya ay makita sa ating mga gawa. Sa ganitong paraan, nagiging buhay at makabuluhan ang ating relasyon sa Kanya. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong gumawa ng mabuti, unti-unti mong inaalis ang espasyo para sa kasalanan sa iyong buhay. Ang iyong puso ay napupuno ng kabutihan na nagmumula sa Diyos at hindi sa mundo. Nagiging mas sensitibo ka sa pangangailangan ng iba at mas handa kang tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Ito ang uri ng pamumuhay na nagbibigay kaluguran sa Diyos at nagpapakita ng tunay na pagbabago. Sa ganitong landas, mas nararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa bawat araw. Kung nais mong tuluyang matanggal ang iyong mga kasalanan, simulan mong punuin ang iyong buhay ng mabubuting gawa na naaayon sa kalooban ng Diyos. Huwag kang maghintay ng tamang pagkakataon, kundi gumawa ka ng mabuti sa bawat araw na ibinibigay sa iyo. Hayaan mong ang iyong buhay ay maging patotoo ng kanyang pag-ibig at kabutihan. Sa bawat kabutihang iyong ginagawa, mas lalo kang lumalapit sa Diyos at lumalayo sa kasalanan. Sa ganitong paraan, mararanasan mo ang isang buhay na puno ng kahulugan, kagalakan, at tunay na layunin mula sa Kanya. Ikawalo, pagtitiwala sa awa at grasya ng Diyos. May mga tao na patuloy na dinadala ang bigat ng kanilang nakaraan kahit sila ay humingi na ng tawad sa Diyos. Pakiramdam nila ay hindi sila karapat-dapat patawarin dahil sa lalim ng kanilang mga nagawang kasalanan. Ngunit ang ganitong pag-iisip ay naglalayo sa kanila sa tunay na kapayapaan na nais ibigay ng Diyos. Ang katotohanan ay walang kasalanan na mas malaki kaysa sa Kanyang awa at pagmamahal. Kailangan mong matutong magtiwala na ang Kanyang kapatawaran ay totoo at sapat para sa iyo. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng pagbitaw sa takot at pagdududa na bumabagabag sa iyong isipan. Ito ay paniniwala na kahit hindi mo lubos na nauunawaan ang lahat, ang Diyos ay may magandang plano para sa iyong buhay. Kapag ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, hindi ka na mabubuhay sa guilt kundi sa pag-asa at pananampalataya. Unti-unti mong mararamdaman ang kagaanan ng iyong loob habang iniiwan mo ang iyong mga alalahanin sa Kanya. Ito ang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sinasabi sa Bible na sa Ephesians 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God." Ipinapakita ng talatang ito na ang kaligtasan at kapatawaran ay hindi nakabase sa ating sariling kakayahan, kundi sa grasya ng Diyos.
Hindi mo kailangang patunayan na ikaw ay karapat-dapat bago kanya patawarin. Ang kailangan mo lamang ay maniwala at tanggapin ang kanyang biyaya ng buong puso. Ito ang paalala na ang pag-ibig ng Diyos ay kusang ibinibigay at hindi pinaghihirapan. Kapag tinanggap mo ang awa ng Diyos, matututo ka ring patawarin ang iyong sarili sa iyong mga pagkukulang. Hindi ka na mabubuhay sa anino ng iyong nakaraan, kundi sa liwanag ng bagong simula na kanyang ibinibigay. Mas nagiging bukas ang iyong puso sa pagbabago at sa mga bagong pagkakataon na darating sa iyong buhay. Sa bawat araw mas lumalalim ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ito ang pundasyon ng isang buhay na tunay na nabago ng Kanyang pagmamahal. Kung nais mong tuluyang matanggal ang iyong mga kasalanan, piliin mong magtiwala sa awa at grasya ng Diyos sa bawat sandali ng iyong buhay. Huwag mong hayaang kainin ka ng guilt at pagdududa na pumipigil sa iyong paglapit sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya ang iyong nakaraan at hayaan mong baguhin niya ang iyong kasalukuyan. Sa bawat hakbang na may tiwala, mas lumalapit ka sa Kanyang kapatawaran at pagmamahal. Dito mo mararanasan ang tunay na kapayapaan at katiyakan na ikaw ay tinanggap at minamahal ng Diyos. Sa bawat salitang iyong narinig at bawat aral na tumimo sa iyong puso, may paanyaya ang Diyos na hindi mo dapat baliwalain. Ito ay paanyaya na iwan ang dating buhay at yakapin ang isang bagong simula na puno ng pag-asa at liwanag. Hindi mo kailangang manatili sa bigat ng iyong mga kasalanan kung may Diyos na handang magpatawad at umakay sa iyo. Sa bawat hakbang na iyong gagawin patungo sa Kanya, may kapayapaan na unti-unting pupuno sa iyong puso. Ito ang simula ng isang buhay na tunay na may direksyon at layunin. Sinasabi sa Bible na sa 2 Corinthians 5 verse 17, "Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come." Ang talatang ito ay paalala na sa Diyos, may bagong pagkatao na naghihintay para sa iyo. Ang iyong nakaraan ay hindi hadlang sa magandang plano na Kanyang inihanda para sa iyong buhay. Kapag pinili mong lumapit at magtiwala sa Kanya, ikaw ay Kanyang babaguhin mula sa loob. Ito ang kapangyarihan ng Kanyang pag-ibig na kayang magpanibago ng kahit sinong tao. Huwag mong hayaang matapos ang sandaling ito na wala kang ginagawang hakbang para sa iyong sarili at sa iyong pananampalataya. Ang bawat araw ay pagkakataon upang mas mapalapit sa Diyos at maiayos ang iyong buhay ayon sa Kanyang kalooban. Simulan mo ito ngayon sa pamamagitan ng panalangin, pagsisisi, at pagtitiwala sa Kanya ng buong puso. Huwag mong ipagpaliban ang pagbabago dahil hindi mo alam kung kailan darating ang susunod na pagkakataon. Ang Diyos ay naghihintay sa iyo ngayon pa lamang. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang inyong suporta ay isang malaking tulong upang maipakalat pa ang mga mensaheng nagbibigay pag-asa at inspirasyon sa maraming tao. Sa bawat pag-share ninyo, may isang pusong maaaring mabago at mapalapit sa Diyos. Sama-sama nating ipalaganap ang Kanyang salita at kabutihan sa ating kapwa. Nawa ay patuloy kayong gabayan, pagpalain at ingatan ng Diyos sa bawat araw ng inyong buhay.